Para sa Quarter 2 Week 5, ang ating tatalakayin sa Aralin Panlipunan 8 ay tungkol sa pagbabago sa Europa sa gitnang panahon. So, bigyan natin ng pansin kung ano ang mga nangyari simula nung pag-usbong ng kabias ng Gresya hanggang sa natalakay natin last meeting. So, ang ating natalakay tungkol sa Gresya ay tungkol sa pag-usbong ng dalawang pinakapangunahing estado, yun ay ang Athens at Sparta, kung papaano nagkaroon ng pagkakaiba sa dalawa. Ang Athens ay demokratiko, samantalang ang Sparta ay mandirigmang polis, na kung saan ang pinaka-focus nila ay pagpapalakas ng kanilang hukbo para sa kahit anumang digmaan upang proteksyonan ang kanilang sarili. Ngayon, kung dadako tayo sa mga digmaan, nagkaroon ng iba't ibang pagharap sa iba't ibang digmaan ng Athens at Sparta. Maaaring ito ay sa pananakop ng mga iba't ibang lahi katulad ng mga Persian at maaaring alitan din sa pagitan ng dalawa dahil nagkaroon din ng alitan ang Athens at ang Sparta dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga pananaw sa kanilang pamumuno. Ngayon, kung pupunta naman tayo sa Romano, ang pinaka ah, highlights o binibigyang pansin ng Romano ay ang pagkakaroon ng dalawang grupo rin. Ito ay ang mga patrician at ang plebeian. Ang mga patrician, ito ay ang mga grupo ng mga tao na matuturing nating mga maharlika o mayayamang mga tao, samantalang ang mga plebeian naman ay mga ordinaryo at manggagawa. Na kung saan dito sa Imperyong Romano nagkaroon sila ng pantay na karapatan dahil nagkaroon ng boses at kalayaan ang mga plebeian upang makasalamuha sa patrician sa larangan ng politika. Ngayon, hindi pa rin natin maiiwasan ang patrician at plebeian na magkaroon ng hidwaan. Kaya nangyari, bumuo ang Imperyong Romano ng triumvirate. Ibig sabihin, ang namumuno ay tatlo. Maaring ito ay manggagaling sa patrician, plebeian, at isang taga-pamagitan. So, nagkaroon ng triumvirate ng dalawang beses. Unang triumvirate at ikalawang triumvirate. Ba't nagkaroon? Dahil hindi pa rin maiiwasan na sa triumvirate ay magkakaroon ng pag-aabuso ng kapangyarihan. Maaari din na nagkakaroon ng sabwatan, nagkakaroon ng pagtatraidor sa bawat isa. At dahil sa hidwaan na 'to, nagkaroon ng panibagong triumvirate. Hanggang sa lumipas ang mga panahon at nagkaroon ng mga iba't ibang emperador na namuno sa Imperyong Romano. Ngayon, dahil nagkakaroon ng pagkakagulo, nawawalan na ng tiwala ang mga Romano sa pamamalakad ng iba't ibang mga pinuno. May mga nang-aabuso, maaaring sobra namang mabait o kaya naman ay hindi niya kayang pangasiwaan ang Imperyong Romano. Kaya nawalan ng tiwala ang mga tao hanggang umusbong ang mga alagad ng simbahan na mas pinipili ng mga mamamayan na makinig sa aral nito hanggang sa ang mga namumuno sa simbahan ang siyang naging pinuno ng mga imperyo sa Romano. Kaya ito ay ang paglakas ng simbahang Katoliko. Ngayon, na-discuss din natin sa ating last meeting ang kapapahan, which is ang namumuno sa bansa o sa imperyo na yon ay ang mga ah, ama ng simbahang Katoliko o tinatawag natin na Papa. Ito ay si Constantine the Great, Papa Leo the Great, Papa Gregory I, at Papa Gregory XVII. So si Constantine siya ang pinakakauna-unahang nagbuklod sa mga Kristiyano sa Romano. Si Papa Leo naman siya ang nagbigay ng mga polisiya tungkol sa mga alagad ng mga simbahan. Same din kay Papa Gregory I na mas pinalawak ang nasasakupan ng mga Katoliko hindi lamang sa Europa kundi sa iba't ibang panig pa ng ah, daigdig na hindi tinatanggap ang pagka-Katoliko. At siyempre ang pinakaambag ni Papa Gregory the 7th ay ang batas ng hindi pagtatakwil sa mga Katolikong naligaw. Nagkakaroon din ng investiture o hindi lahat ng mga tao ay puwedeng maging alagad ng simbahan o maging pari.
So ngayon, dumako tayo sa krusada dahil sa, ah, lumaganap ang iba't ibang relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi natin maiiwasan na nagkaroon ng mga Islam, mga Hindu, Buddhism, Sikhism, Jainism na dini-discuss natin, noong grade 7 kayo. Ang nangyari ay nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga simbahan. Dati, yung pinag-uusapan natin ay hidwaan sa pagitan ng mga bansa, nagkaroon ng digmaan. Nagkaroon din ng hidwaan sa, ah mga relihiyon at naganap nga ang krusada. Ito ay ang, digmaan ng relihiyon sa pagitan ng Kristiyano at ng mga Muslim. Ang pinakapunot dulo ng krusadang ito ay dahil, ah, naagaw ng mga Turko o mga Turks o mga tao na pinanggalingan ay nanggaling sa Turkey o mga Muslim, naagaw nila ang Jerusalem, which is ang pinakabanal na lugar ng mga Kristiyano. Ngayon, ang natatanging kailangang gawin ng mga Kristiyano ay bawiin ang Jerusalem at hindi na nagkaroon ng diplomasya, hindi na nagkaroon ng pag-uusap, at nagkaroon na ng digmaang relihiyon. At sa parte o panig ng mga Kristiyano, ginawa nila ang mga krusada o ito ay ang paglalakbay at pakikipaglaban ng mga Kristiyano at alagad ng simbahan upang mabawi ang Jerusalem. Nagkaroon ng maraming krusada, ngunit merong 6 na pinakanaitala na krusada na nagbigay ng pinaka, ah, katangi-tanging kaganapan upang maging matagumpay ang krusada. So, ang unang krusada ay ang naganap noong 1096 hanggang 1099. So, makikita natin ito ay tumagal ng 3 taon. So, ang unang krusada ay ang pagpunta ng krusada o mga Katoliko o Kristiyano papuntang Constantinople. Ano ang Constantinople? Ito ay ang bansang Turkey ngayon. Ito ay ang pinanggalingan ng mga Turko o yung mga Muslim na, ah, nasakop ang Jerusalem. So, dito sa pagpunta ng mga alagad ng simbahan o unang krusada, nabawi nila ang Jerusalem. Pero ang nangyari dito, nabawi man nila ang Jerusalem, ay naibalik din ito sa mga Turko nung sila ay binalikan ng mga ito. So, itong unang krusada ay partially naging, matagumpay dahil nabawi nila ang Jerusalem, ngunit naibalik ulit ito sa mga Turko. At dahil naibalik ito sa mga Turko, nagkaroon ng ikalawang krusada. Ang ikalawang krusada naman ay gumawa sila ng panibagong ruta. Ibig sabihin, hindi sila dumirekta sa Constantinople. Kanina, dumiretso lang sila sa Constantinople. Ngayon dito sa ikalawang krusada, ang nangyari ay lumikha sila ng panibagong, um, ruta. So sila ay dumaan sa Asia Minor. Okay. So ang Asia Minor na ito, lumikha ng napakadaming ruta na papunta sa Constantinople. Ngunit dahil kabisado ng mga Turko ang kanilang napapalibutang mga bansa, natalo ang mga Kristiyano ng mga Turko. So ang ikalawang krusada ay hindi naging matagumpay. Dahil hindi naging matagumpay, sumubok ulit ang ah, mga alagad ng simbahan. Maaaring ito yung mga pari, mga naniniwala sa relihiyong Kristyanismo, lahat sila at mga gustong, sumama sa krusada ay welcome. Kaya sila ay lumikha na naman ng ikatlong krusada. So, ang nangyari naman sa ikatlong krusada ay, nakuha nila ang Cyprus. Ano ang Cyprus? Ito ay ang bansa na malapit sa Turkey. Ang nangyari dito ay, nakuha nila ang Cyprus upang magkaroon sila ng mas malawak na, daanan, at the same time, lugar upang puwedeng usap o kaya naman ay maaaring makipagdigmaan sa mga Muslim. Ngayon,
dahil nasakop ng mga Kristiyano ang Cyprus na malapit sa Turkey, na nagkaroon ng pag-aalala o takot ang mga Turko. Kaya pinayagan naman ng mga Kristiyano na bumisita sa Jerusalem, pero hindi nila ito binalik o hindi nila ito binigay sa mga Kristiyano. Hinayaan lang ang mga Kristiyano na ah, bumisita sa Jerusalem. Next ay hindi naging sapat ang pagpayag nila kaya nagkaroon ng ika-4 na krusada. So dito naman sa ika-4 na krusada, dahil nasa kanila na ang Cyprus, dahil nasakop na nila ang bansang Cyprus, nag-proceed sila papunta sa Constantinople. So inatake nila ngayon ang Constantinople at ang krusada na ito ay naging matagumpay. Kaya yung lugar na yon na Constantinople ay ginawa nilang sakop nila at nagpatayo sila ng kahariang feudal. Pag sinabing feudal, mamaya matatalakay natin. Ito ay ang proseso ng political at ekonomiko. Ibig sabihin, nagamit ng mga Kristiyano ang Constantinople sa kanilang economic needs. Pwedeng kalakalan o kaya naman ay ah, pamamahala na pwede nilang magamit yung mga tao doon o kaya naman ay yung mga produkto doon. Okay? So next naman, pagkatapos ng ika-4, nagkaroon ng ika-5. Bakit nagkaroon ng ika-5? Nais nilang mabawi pa rin ang Jerusalem. Kasi kahit nasakop nila ang Constantinople o Turkey, hindi pa rin nababalik sa kanila ang Jerusalem na pinakapangunahing layunin. Kaya noong ikalimang krusada noong 1217 hanggang 1221, ang nangyari po dito ay napunta sa mga Kristiyano ang Jerusalem. So nagkaroon ng pag-uusap dahil nagiging matindi na ang digmaan sa pagitan ng dalawang relihiyon, nagkaroon ng kasunduan at nagkaroon ng diplomasya. So nangyari diyan, napunta na sa mga Kristiyano ang Jerusalem. So nandoon, naibawi na hanggang sumabot ang ika-6 na krusada at napakiusapan ang mga Muslim na isuko na ang Jerusalem. So dito, sa ika-5, napunta sa mga Kristiyano ng Jerusalem, nagkaroon ng kasunduan at diplomasya. Dito ay nagkaroon na ng kalayaan ang Jerusalem na maibalik ulit ito sa mga Kristiyano. Kaya mapapansin nyo dito sa larawan ay isinuko na ng mga Turko o mga Muslim ang Jerusalem. So yan ang naging daloy ng krusada. Okay, so inuulit natin. Mula sa Constantinople, sinugod nila, nabawi nila ang Constantinople. Ngunit, ang nangyari ay, nung nabawi nila ay naibalik din. Dito sa ikalawang krusada, gumawa sila ng panibagong ruta, pero natalo sila. Doon sa ikatlo naman, nasakop nila ang Cyprus, at dahil nasakop nila, nagkaroon sila ng kapangyarihan at pinayagan silang bumisita sa Jerusalem. Yung ika-4 na krusada naman ay dahil nais pa rin nilang makuha ang Jerusalem, kaya pagkatapos ng Cyprus ay sumugod sila sa Constantinople at nakagawa sila ng pamahalaan doon, which is kahariang feudal na madidiscuss natin mamaya. Ika-5, nagkaroon ng kasunduan, napunta na sa mga Kristiyano ang Jerusalem. Dito sa kasunduan na to, meron pa rin silang agreement na maaaring maghahati sila ng lugar o kaya naman merong parte ang Muslim at may parte ang mga Kristiyano. Pero dito sa ika-6 na krusada ay nagkaroon ng pag-uusap at isinuko na ang Jerusalem. So yan ang naging daloy ng krusada. So at the end of the crusade, nakuha ng mga Kristiyano ang kanilang layunin na maibalik ang Jerusalem sa mga Kristiyano. Yan.
So, ano nangyari? Ano naging bunga ng krusada? First, umunlad ang kagamitang pandigma. Dahil nga, kinakailangan na harapin at magkaroon ng sapat na kakayahan ang bawat isa na ipagtanggol ang bawat ah, mamamayan at bawat mga naniniwala sa kanilang relihiyon, kaya umunlad ng kagamitan. Pangalawa, nabawasan ang katanyagan ng simbahan. Bakit nabawasan? Dahil nakapokus ang mga alagad ng simbahan sa krusada. Nagawan ito ng paraan ng mga maharlika na ibahin ang kapangyarihan. Nagkaroon ng takeover. Ibig sabihin, nung wala ang mga alagad ng simbahan na nasa krusada, gumawa naman ng paraan ng mga hari o kaya naman ay mayamang tao na kunin ang kapangyarihan ng simbahan. At dito, dahil nga ah, busy o kaya naman ay nakatuon ang pansin ng mga alagad ng simbahan sa krusada, kaya lumakas ang monarkiya. Ibig sabihin ng monarkiya, ito yung mga hari, ito yung mga mayayamang mga tao na may kakayahang mamuno sa lugar na yon. Kaya lumakas ang mga monarkiya o mga hari. At dito rin, dahil din sa krusada, mas lumawak din ang kalakalan sa iba't ibang bansa. So, ang nangyari, mula sa triumvirate na mga emperor ang mga namumuno, lumakas ang simbahan. Naging pinuno ang mga alagad ng simbahan. Ngunit dahil sa kaganapan ng krusada at nakatuon ang pansin ng mga alagad ng simbahan sa pagbawi ng Jerusalem, ang nangyari, nag-take over, gumawa ng paraan ang mga emperor ulit, ang mga hari, na sila ulit ang maging pinuno ng mga imperyo. Kaya nangyari, naibalik ulit sa mga hari. Kaya ang makikita natin dito ay paglakas ng monarkiya. Monarkiya, ang namumuno ay mga hari. Yan. So, dahil sa pamumuno na naman ng mga hari, nawala sa eksena ang mga alagad ng simbahan, lumikha sila ng panibagong paraan ng pamumuno. Ito ay ang feudalismo. Ibig sabihin, ito ay ang pamumuno ng sistemang politikal at militar. Ibig sabihin, ginagamitan nila ng ginagamitan nila ito ng batas. So, ang pinaka nangibabaw sa sa sistema ng politikal at militar na to ay aristokrata, mga lord o panginoon, at vassal. Ngayon, ang nangyari diyan ay tatlo ang pangunahing tagapamuno sa Imperyong Romano. Ito ay mga aristokrata, lord at vassal. Ang pinaka-focus nila ay ang lupain. Nagkaroon ng paghati-hati, nagkaroon ng pamumuno sa bawat lupain na kanilang nasakop. Okay, so, anong nangyari dyan? Meron tinatawag na fief. Ang ibig sabihin ng fief ay lupang ipinagkaloob sa bawat mga aristokrata, lord, vassal, meron silang binabantayang mga lupa or fief. Ibig sabihin, syempre kapag naghati-hati sila ng lupa, hindi lang yun about sa lupain mismo, kundi yung mga tao na nandun, kung paano pamamahalaan ng mga tao na nandun, yun ay sistemang politikal na militar. Ibig sabihin, merong karapatan at kapangyarihan ang bawat aristokrata, lord or vassal na magbigay ng kahit anong gusto at paraan niya ng pamumulo sa kanyang fief. So, ang tinatawag naman na homage, ito ay seremonya sa pagitan lord at ng vassal. Bakit? Hindi lahat ng mga tao ay pwedeng maging lord or vassal. Pag sinabing lord, sila yung tagapamahala talaga ng lugar. Pag sinabing lord, sila yung tagapamahala
tagapangalaga ng lupain na yun. Ang vassal naman ay yung parang right hand. Ngayon, magkakaroon ng seremonya sa pagitan ng Lord at vassal. Ang ibig sabihin dito, ipagkakatiwala ng Panginoon, ng Lord ng lupain na yon, yung kanyang tiwala sa vassal. Samantalang vassal naman ay mangangako ng katapatan sa Lord. Ang tawag doon sa seremonya na yan ay homage. Yan. So, yan ay ang sistema ng pagkakauri ng tao sa feudalismo. Ang pinakamataas ay ang king. So, kanina, sa mga diniscuss natin, ang pinaka nangingibabaw ay mga alagad ng simbahan o mga pari. Ngayon, dahil natapos ang krusada at nagkaroon ng feudalismo, ang pinaka matataas ngayon ay hari. Hindi na lang pari, kundi pati ang mga hari. Okay. So dito, na nasa ilalim ng mga hari ay ang mga lords. Ibig sabihin, yung mga binigyan ng karapatang magmay-ari ng lupa. So ito rin yung mga nobles o mga maharlika o mayaman tao. Sa susunod naman na level, knights. Ang ibig sabihin ng knights, mamaya matatalakay natin, ito yung mga mandirigma na nakasakay sa kabayo o sa Tagalog ay kabalyero. Katulad ng sinabi ko kanina sa vassal, ito ay ang mga kanang kamay ng mga Panginoong may-ari ng lupa. Siyempre, ang nasa pinakaibabang parte ng sistema na ito ay ang mga peasants o tagagawa at yung mga serfs ay yung mga taga-tanim at mga alipin. Ayan. Yan. Kung kanina, ang feudalismo ay tungkol sa sistemang political at militar. Meron din sistemang pang-agrikultural. Ibig sabihin, ang pinaka-focus niya ay ang pagpapadami ng kanilang sinasaka. Okay. Katulad kanina, sinabi nga natin, ang fief binubuo ng mga manor. Ibig sabihin ng fief, malawak to. Napakalawak ng lupain na to. At sa bawat fief, meron tayong tinatawag na manor. Ay, ibig sabihin ng manor, ito. Ayan. So, halimbawa, ito yung fief. Napakalawak. Sa bawat fief, merong mga pagkakahati. At ang maliliit na pagkakahati na to, ito yung mga manor. So, sa usapang manor, dapat sa isang manor ay merong pinakapangunahing gusali. Dito nakatira yung mga lords. Ay, nandito rin ang pinakapangunahing bulwagan. Merong pasture o dito pinapastol yung mga alagang hayop. Workshop, dito yung makikita lahat ng mga kagamitan pang-agrikultura. May simbahan, may water mill na nagpapaagos sa katubigan sa manor. Meron tayong barn o imbakan ng mga naani, yung mga tirahan ng mga magsasaka o nagtatanim, at syempre, yung mismong field. So, kapag pumunta sa isang manor, ganito ang makikitang setup. So, ibig sabihin, kapag pumunta ka sa fief, napakadaming mga manor ang makikita dyan. Ganyan ang setup nila. Okay, ngayon. So, dahil sa learning activity natin, itingnan ninyo sa ating FB page. Sa susunod na talakayan, malalaman natin kung ano ang iba't ibang klase ng mga tao sa feudalismo at manorialismo. So, check the Araling Panlipunan page, reflection link, learning activity, lesson video, and assessment. Okay, thank you, grade 8.